Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po may mainit na naman po tayong balita sa politics. Isa pong expert na political strategist ang nagpapayo po sa ating Pangulo na si BBBM, si President Marcos Jr. Ah, si Malu Tikia po ang may pahayag po at advice po sa ating Pangulo. Pakinggan po natin mga katambay at saka po tayo magkomento. Ito po, setup ko lang po. Nakakalungkot dahil sa kagustuhan ng politiko na masunod ang kanilang gusto, pati mga taong bayan, binababoy. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo. Ganito ba ang gobyernong gusto ninyo? Ganito ba ang administration na dapat inyong pinamumunuan? Naniniwala ang isang political strategist na kailangang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos upang matigil na ang init sa pagitan ng Senado at mababang kapulungan. Ang isa ko nakikitang exit, magsalita ang Pangulo. Itigil niya. Kasi this is the only way na maaayos natin ang politika natin at sabihin niyang, hindi ko ito interest. Ani Malu Tikia, kung magpapatuloy ang hagisan ng putik sa politika, tiyak na sira ang political capital ng Pangulo. Ang tagal na. Ang tagal na at kailangan na siyang pumasok at sabihin, even a national address to the people. Ano ba talaga ito? Kasi nakikita natin every step of the way. Deception, diversion, deception, diversion, deception. Sayang ho yung political capital ninyo. Nakita nyo naman sa Senado, nagkakalat na sila. Anong klaseng administrasyon na ito na hindi mo masaway ang iyong speaker at ang iyong mga nasa House at ginagawang daily press conference ang pag-atake sa Senado? Kaugnay nito ay sinabi ni Tikia na mabuti na lamang ay bicameral ang Kongreso at naisisiwalat ang panlilinlang ng mga nasa likod ng kontrobersyal na People's Initiative. Mabutit bycam tayo kasi kung unicameral tayo, hindi natin makikita itong nangyari. Ang tingin ko, mababait nga yung mga senador walang nagsasabi na cover up itong nangyayari Ako cover up ito kasi there is no legal personality to begin with. And then they invoke pirma. And when the SEC registration was presented, si Mr. Onyate is not even a director there. And he claims he owns the organization, no? Patungkol naman sa tila pananahimik ng ilang kongresista sa mainit na usaping PI, hindi ito maituturing ni Tikia na magandang hakbang. Takot lang ang mga congressman dahil hawak ni Speaker ang pondo para sa kanilang distrito. Siguro yun ang dapat. Kaya nagugulat ako, wala nagsasalita. Dati may mga makikisig at talagang matatapang na congressman. How will the public even trust the House of Representatives na sabi economic provision lang ito? From the very beginning, problematic na itong approach nila. Para sa Diyos at Pilipinas. Ayan po mga tambay. Napakaganda po ng ginawang political strategies ni Malu Tikia sa pamahalaan po natin ngayon, di po ba? Yung nangyayari po about sa politika, lalo sa Kongreso at sa Senado. Nagiging political mileage na po. Halos araw-araw na po ang batuhan po ng putik sa isa't isa ng Senado at Kongreso. At ang isa pong napakasakit pa para sa atin mga kababayan, mga katambay, pera po ang inuubos at ginugugol po sa mga ganyan pong ginagawa nila. Gada hearing, expose, meron pong kapalit. May katumbas pong pera ng bayan ang niwawaldas po dyan, mga katambay, sa Senado, sa Kongreso. Tapos ang Pangulo, wala pong kibo. Di po ba? Hindi siya nagsasalita na halos araw-araw na ang ginagawa ng mga senador at ng mga kongresista, lalo ng speaker ng Senate President. Di ba? Hindi sila lumulubay.
Pero nung nakaraan naman, nakita natin, nung umati naman ng birthday party ni Secretary Ponce Enrile, parang nagkasundo naman agad. Pero pagkatapos nun, bakbakan na naman mga katambay. Kaya hinahanap ni Secretary ni Political Strategist sa Malu, Tikia, nasaan ang Pangulo natin? Di ba? Ikaw ang Commander-in-Chief. Nagkakawindang-windang na ang politika sa atin dahil gawa ng matataas din na sa posisyon ng gobyerno natin ng Senado at Kongreso. Parang sila na ngayon ang nasusunod. Kung ano ang gustuhin nila gawin, lalo ng Kongreso, ng Speaker, pinag-uubra po natin na Mr. President. Kayo po ang Commander-in-Chief. Hindi po namin kayo nakikita nagsasalita na pigilan at yung mga idea nyo dapat ang nasusunod. Ang nakikita po ng ating analyst, unang-una, parang mga idea na rin po ang nasusunod ng speaker sa gobyerno po natin ngayon, sa panunungkulan po ninyo, Mr. President. Di po ba? Sa tingin lang po ni Kamanong, napakahirap po na ganyan po ang magiging trabaho po ng inyong nasasakupan bilang kayo Commander-in-Chief. Ang speaker, ang kongreso, wala nang ginagawa sa araw-araw, kundi sanggahin ang binabato ng Senado. Pilit naman itinatama yung kanilang ipinus na tsatsya, PI, di po ba? At yung pirma, yung akap, Mr. President, nauubos at nagwawaldas po ng pera sa tingin ni Kamano ang Kongreso. At napakalalaki na po ng numero na involved. Sa tingin naman ni Kamanong, wala namang pumakukulong dyan. Walang makakasuhan. Ang nangyayari lang po, magwawaldas ang Kongreso. At ang Senado, kakahiring din. Di po ba? Mga kababayan, pera po ng bayan ang ginagasta nila araw-araw. Di ba? Tapos ito po ang makikita natin sa ating presidente, hindi kumikibo. Ayon na rin kay Miss Malu, Tikia. Ito ang gobyerno na magkakawindang-windang. Di po ba, mga kababayan? Ito po ay kasama ang tanong ni Kamanong sa bagong Pilipinas na magulong gobyerno, lalo sa tatlong sangay. Sa bagay, kayo po, Mr. President, hindi kumikibo. Kaya yung dalawang sangay lang ng gobyerno ang maiingay ngayon. At ang tanong pa nga ni Miss Malu, parang speaker ang sinusunod po yata ninyo. Ang Kongreso, lalo ang speaker. At ang mga congressman natin, mahigit 300 plus yan, wala na kumikibo. Nakapagtataka. Parang history. First time, di po ba? Meron na po bang nagdidikta o dictator sa Kongreso? Hindi rin malayo dahil ang sabi rin ni Miss Malu, hawak ng speaker din ang pondo at ang budget ng buong congressman, buong kongresista, di ba? Sa bawat distrito nila. Kaya kontrolado rin ng speaker ang kaperahan. Di ba? Ginagamit po kaya ng pinsan nyo ang pera ng bayan para tapalan ang mahigit 300 congressman ng buong Pilipinas at para sumang-ayon lang sa mga kagustuhan niya? Ganun po ba, Mr. President? At ang tanong ni Kamanong, may basbas niyo po ba lahat ang nangyayari pong yan sa ating bansa, lalo sa Kongreso at sa Senado? Yan na po ba ang solusyon sa mga problema natin na pangangailangan din ng naming mga Pilipino, lalo sa nagtataas ang bilihin? Yan po ba ang solusyon? Nakakalungkot lang po mga kababayan. Mga congressman, senador, mga senado, sa Congress,
nakita natin talaga yung big difference, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Pag sinabi niya ito ang gagawin natin, ito ang dapat natin gawin sa ating bayan, nagtatrabaho po ang Senado at ang Kongreso para dun sa plano na magaganda ng Pangulong Duterte. Di ba ba? Dahil Commander-in-Chief, di ba? Sino po ba ang nagluluklok para magkaroon ng Senate President at ng House Speaker? Di po ba Presidente? Pero sa ngayon, sa administrasyon ni President Marcos Jr., parang hindi po yata natatakot o parang baliwala ang presidente sa kanila sa tingin ni Kamano. Parang binabaliwala ang ating presidente dahil nananahimik. Di ba? O yun kaya ibabalik ko lang, may basbas ba talaga yon ng Pangulo na sa kanyang pinsan na speaker na gawin mo ng gawin yan. Yan ang tama. Sige, puprotektahan kita. Ganun po ba? Na maglustay ng pera ang Kongreso sa TV ad pa lang. Di umano, sabi ni Senator Amy Marcos, 200 plus million ang nagastos. Di po ba? TV ad pa lang ng PI. Tapos yung nilagay na budget din sa pirma ng AKAP, di po ba? Sa Kongreso. Di po ba? Napakalaki po nun. Magkano po yon? Yung nilagay po nila, ilang billion yon? 26.7, I think, billion. Hindi rin maipaliwanag. May basbas po ba ito ninyo, Mr. President? Ganito po ba ang solusyon nyo? Makakaresolba po ba ito sa lahat ng pangailangan namin, Mr. President? Ano po sa tingin nyo, mga kababayan? Ang nangyayari po sa ating presidente, nananatiling tahimik sa issue ng Senado at Kongreso. Ilang buwan na. Last year pa yan. Ngayon, matatapos na naman ang buwan ng Pebrero. Waldas, araw-araw nangyayari sa kakahearing nila. Kaya ang kilalaki, milyon-milyon ang nauubos. Dito sa mga klaseng mga senador, congressman na ito. Ang laking tulong. Ang laki ng tulong sa atin. Tulong, waldas. Ang ginagawa nila mga katambay. Yan ang pagtulong nila, magwaldas ng salapi. Hindi naman libre lahat yan. Ano po sa tingin nyo, mga katambay? Komento nyo po. Kayo po, may mga kanya-kanya po tayo opinion. Ito po, opinion po ni Miss Malu Tikia, ng political strategist, analyst, di ba? Ako po sumasang-ayon dito sa Miss Malu Tikia. Yan lang po, mga katambay. Malungkot na naman po na nananatiling tahimik ang ating presidente. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga yata siya bilang commander-in-chief natin. Paalam po, nag-iwan po na Pilipinas. May pag-asa pa kaya? Laban lang. Tiis-tiis at babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.